Welcome back to the pod! And today, my special guest, Mr. Kiefer Ravena! Okay na ba yung intro ko, Kief? Ganun lang intro Okay na ko. yun. Okay na yun. Ganun lang intro ko. Pinag-isipan. Ang haba no? Ang haba ng intro. Pang mga showtime lang pala ang dating ng ganun Nabitin. intro. Nabitin ako dun eh. Hindi, Nabitin. hindi What's na up, kailangan ng man? intro si Kiefer eh. Hindi na kailangan intro si Keith. Alam naman ng lahat sa yung accomplishments and accolades ni Keith eh. Pero Yes. nakakatuwa. Gusto ko magpasalamat kay Keith kasi nag-message siya na sige gawa tayo. Tapos ang dali kausap talaga. Like before naman. Konting intro, teammate ko si Keith Oh. nung 5-feet era. Rookie year niya. Last year ko ako yung captain ball. Tapos, pero siya yung nagbubuhat sa amin. Binuhat niya kami nung year na yun. Hindi. Nothing new. Anyway, Ah. Keith, again, nagti-thank you ako ngayon to start the pod kahit di pa tayo tapos. Or pwede ko na tapusin na ngayon. Mag-thank you na. Ito na pala eh. Tinuloy mo na yung introduction ng gano'n. Na di ganito na din yung episode mo. Conclusion. Intro tapos conclusion na pala. Hindi, hindi, magpasensya nyo na. Ganito talaga kami ni Keith. Puro kalokohan siya magkwentuhan pero hindi. Darating tayo dyan. Ah. So number one question kay Keith. Since ongoing yung B-League, I think I wanna touch on sa B-League right now eh. Medyo seryoso Mhm. tayo konti. Sige. Una, kamusta yung team mo right now? And then, um, kamusta in general? Yung number one, ikaw? And number two, yung Filipinos out there? Well, yung team ko, first year ko ngayon eh. Dito ako sa Yokohama B Corsairs. Dito ako ngayon sa team ni Yuki Kawamura, who's now playing for the Memphis Grizzlies, as we all know. And B-League started siguro nasa week 6 na ata kami, if I'm not mistaken. Week 6 or week 7, something like that. Down to our last two games before the FIBA window. So far so good naman in terms of the team adjusting very well. The record might not show, but I would say we're pretty, we're getting to where we want to be. As a long league, no, ang daming laro. It's really a process and you really have to trust it. And I'm not really sure pero I think isa kami sa mga pinaka batang team eh. Imagine mo, Bax, ako pinakamatanda sa team Wow! ko ngayon. Like, Ikaw na? ako na pinakamatanda. This is with imports in everybody. Like, ako talaga yung pinakamatanda sa team. So something new, something that I'm trying to adjust with regarding my role and things like that. But ano naman, I always love a challenge and I'm trying to stay healthy as much as I can towards the long season. So hopefully this upcoming FIBA break can help me recover mentally, physically, more than anything else before another stretch of the holiday part of the season. Nakita ko nga eh. Actually, not just this year, pero past few years, nung nag-start pa lang si 30, meron kayong Mhm. back-to-back games, di ba? Saturday, Sunday minsan. Oo. Palagi yun. Palagi pala So yun. pag Okay. pag pag weekends palagi 'yon. So ang games namin talaga is Saturday, Sundays. Tapos minsan like this past week, so naglaro kami ng itong past weeks na 'to naglaro kami ng Saturday, Sunday, Wednesday, Saturday, Sunday, Wow. Wednesday. Tapos tapos break ng isang week na walang Wednesday game. Which is ngayon, yesterday kakatapos lang ng Wednesday game namin ulit. Tapos ito ulit Saturday, Sunday. So, gano'n medyo medyo mabigat yung schedule pero maganda lang lahat naglalaro. Like wala yung nagpapahinga. So if there's one game day, everybody plays.
Base. So, lahat kami gano'n. So, everybody goes through the same schedule, everybody goes through the same stress, travel, game plan, scouting, adjustments, less than 48 hours. So, may ganun talaga lahat ng dumadaan doon. Na-mention mo sa akin dati before na since tuloy-tuloy yung laro, parang yung adjustments or parang yung puhunan nyo yung off-season eh. Like how to defend the pick Aha. and roll, parang adjustments Totoo. during the season. Which I think sa NBA same rin, na medyo Yeah. meron ka lang 48 hours, 24 hours to prepare for a team. So, Mhm. yung napag-aralan nyo ng off-season, dapat ready na lahat to adjust on the fly kasi you don't have Totoo. like a Totoo. few days to Pa- prepare, eh, di ba? Mhm. Exactly. Exactly. Lalo na kunwari pag syempre ang adjustments naman, although kahit pag weekends, the same yung kalaban namin. So, kailangan mo pa rin Okay. mag-adjust. Let's say sometimes less than 24 hours naglalaro ulit kami. Kasi maglalaro kami ng let's say 3 o'clock, 4 o'clock yung Sunday game namin magsisimula 2:00. So, less than 24 hours to recover and less than 24 hours to adjust. So, kumbaga tactically pagdating sa adjustments, titimbangin mo na lang eh. Ano ba yung ginawa nating maganda? Tuloy natin to. Tapos saan tayo nagkulang? Ayusin lang natin ng ganito, ganito, ganito. Tapos na. Nothing really too drastic kasi imposible. Medyo imposible. Unang-una, wala kang oras. Pangalawa, wala kang court time. 'Di ba? Alam naman natin kung gaano din ka importante yung actually na-e-ensayo mo yung gusto mong adjustments imbis na Yes. ituturo mo lang. So, bukod sa physical aspect ng laro, kailangan mentally sharp ka din palagi kasi even on bus trips towards the game, doon sinisend sa amin yung scouting report, doon pinapadala sa amin kung ano yung game plan, doon inaaral mo na siya kasi nga walang oras to actually step on the floor to practice it. Yes. Talagang a lot of Oo. mental things. A lot, a lot, a Um, lot, may, a lot. maiba tayo ng konti. This is not a knock on any league. Pero what do you think is Japan's edge sa, let's say, UAAP, PBA, or Asian KBL? Ano tingin mo yung edge nila kung bakit very attractive siya sa Filipinos, imports, Ah, lalo na sa siguro Southeast Asia? Oh, go. siguro yung evolution of the game lang kasi una makikita mo din yan sa sa national team nila, yung performance ng national team nila. It's progressing, nakita naman natin yan all throughout the years. So sa national team, yung cream of the crop, diyan mo makikita yung quality of the local play. So with the increasing developments and increasing finishes nila pagdating sa international stage, parang makikita mo na the league is actually helping them perform better. So again, like what you said, not to be a knock on anything, just a personal preference of like me, somebody somebody who's played in a professional league of another country, and my own, parang yun lang yung mako-compare ko. But always naman yan may room for improvement pa din. Ang maganda lang siguro is sobrang daming laro, parang mahahasa ka talaga. I think lahat naman tayo box pag mga basketball player, we want to play eh. We want to hoop, we want games, games and games, less practices. Kasi doon mo naman showcase yung skills mo eh. 'Di ba? So Yeah. wala Um, na, wala naman atang Nike, wala naman atang pro basketball player na binabayaran para mag-practice, mag-practice. Oo. Actually, 'di ba? totoo yan eh. Like, before, Not to di not ba to may, sound not to make it sound, bad or anything, pero gano'n yeah, naman talaga eh, 'di ba? yeah. 'Di ba gano'n naman talaga, alam natin Uh, lahat 'yun. yun minsan yung, kunwari, UAAP, di ba? UAP you play for 4 months. Tapos lalo yung schedule now went back to old schedule which is
minsan may 7-day break ka, 10-day break. Parang sobrang tagal eh. Minsan sa PBA rin gano'n eh. Buti na, last conference actually, PBA went parang every other day na. Parang six Oo. schedules. Which is I think good for the players or mas gusto ng players yun. Kasi ito, to be honest to, nung nasa San Miguel ako, practice player ako, reserve. Pag meron kang 7 to 10 day break, parang nakakatamad talaga yung first few days eh, di ba? Siyempre as professionals, Oo. you have to work on your craft, gano'n. Pero Siyempre, siyempre. talagang ang tagal na, kailan ba Struggle. yung Struggle game? Ang talaga. tagal eh, di ba? Di ba? Struggle I'm talaga. sure, alam mo yan eh. Ganun, Saka ganun talaga. ano rin So, eh, parang ano rin yun eh, parang I think it's a big part of um it's a big part of the culture eh. Parang I can't speak for the general population of basketball players in the Philippines, and especially my colleagues, my professional basketball players. Alam natin what it takes to be where we are right now eh. Lahat tayo mga pro, alam natin kung gaano kahirap, ano yung kailangan natin gawin. And it also differs from what your role is in the team. 'Di ba? Kung star player ka, yeah, maybe you can afford that 7-10 day off na, chill yourself back into game shape, into practice. Pero dun sa mga mid to lower level na, barely in the rotation, to practice players, to reserves, yung 7 days na walang practice, parang ang hirap nun na hindi ka nakikita ng coach eh, na you want to prove yourself, 'di ba? You want to fight for your minutes. Ang hirap nun. Tapos babalik ka ng wala sa kondisyon, 'di ba? Na oo. sometimes parang yung break instead na mapaganda sa parang pangit pa kasi nakitaan ka ng hindi maganda sa ensayo. Oo. Alam mo yung mga ganung Oo. bagay na Oo. wala naman sa control mo. So malaking factor talaga yung mental part ng mga players, yung sa culture nga natin na paano ba to? This could be a 7 day off that I could use to what improve, or that I could use to refresh myself. Kanya-kanya yan eh. Kanya-kanya Mm. yan. Kanya-kanyang may mga Oo. ways of kumbaga refreshing themselves pagdating sa season. Lalo na pag in season. Oo. Agree ka ba to sa statement ko na to? Kasi, I remember when 30 went to B-League, parang hindi siya masyado nagustuhan nung ibang mga ano dito eh, di ba? And Mm. I kept tweeting na third was a trailblazer. Pero actually, marami nang went abroad eh. You went to G Mhm. League, you tried it sa Aha, States. There 2016, were, yeah. yeah, there were players who played in mga Thailand, Singapore, na medyo, alam ko, Oo. not same level, pero they took their chances sa ibang Ah, bansa. Pero I think one thing sa B-League that affected talaga the local scene, ako I firmly believe talaga na sobrang daming talent sa Pilipinas. aha. Yung pag umalis yung umalis kayo, there's still Hindi talent eh. magkukulang. Oo. Hindi magkukulang yan eh. There are a lot of talents in the PBA still kahit wala kayo. Pero for me, ang biggest hit ng UAAP and PBA are icons na which is hindi to cooking kunwari you have a big fan base. Third has a big fan Mhm. base. Dwight has a big fan base. Kaya has a big fan base. So sila Tamayo has a big fan base. So nagkakaroon ng alam mo yung fans, instead of watching you guys live here, nangyayari True, nababawasan true, yung true. fans na were supposed to watch in the UAAP. Kasi I think yung one issue now is yung dwindling attendance ng in Aha. live eh, 'di ba? And Yeah, yeah. I think ayun yung biggest hit ng when you guys left eh. Kasi you were icons. No, you have a shoe deal Mhm. with Jordan. We can talk about it later. Pero I think for me, ayun yung biggest na nawala eh. More than the talent. I know you guys are more talented siguro na pumalit. Pero the talent and the competition is still there ah. Ang ganda ng, Mhm. lalo na PBA Finals now. Shoutout, ang ganda ng adjustment ng coaches. Ang ganda ng, grabe yung laro. Pero Yeah. you guys were icons na for me, ayun talaga yung nawala sa
local scene eh. Not against, hindi kinukuking dahil Kiefer Ravena ka. Pero Uh-huh. ikaw si Kiefer, you made the brand na here before you even left eh. Yeah, 30, Dwight, di ba? Dwight didn't play pero Saint Dwight na of lang yung course. Alam tinatawag sa naman natin. kanya. Yeah, Di pa yeah, yeah. naglalaro, di ba? Yes, And yes. Which is Kai was a, naman. yeah. Which is true naman. Like, I get what you're saying, at the end of the day, it's business eh, di ba? Yeah. So, talent-wise, naniniwala ako dyan. Like, yun nga sinasabi ko nung umalis kami dyan eh. Parang, sabi ko guys, the local scene never actually lost talent, di ba? Parang, andun pa rin yun. Nandun pa rin yung mga idol ng mga kabataan. Naglalaro pa rin dyan sa PBA. Nandyan pa din sila. Sinusubaybayan. Pero yeah, I agree to what you said. And I think, to be honest, that's something workable. Parang, I think like in my own perfect world, I, I'm not I'm not the commissioner, obviously. I don't have any power. But what if kunwari, let's say all of us here sa Pilipinas, there's I mean, there's a few of us in the B League who are actually in the PBA. I think that's me, Matt, Ray, uh Jordan Heading there before. Sino pa ba? Basta, yung mga yon. Roosevelt Yeah. Adams. Si Adams, yeah. 'Di ba? Nag-PBA din si Yeah, Roos. Terra Firma. Oo. So, what I'm trying to get here is, let's say you icon where we are right now, we encourage them to join the draft. And by mid-May, let's have the All Filipino Conference around that time. Mid-May, June, July, August. Our off-season, the Japan off-season, the Korea off-season, wherever off-season there is. And then hold the Philippine Conference there. Lahat kami, uuwi kami, maglalaro kami kung sino yung mga teams na nakapag-draft sa amin, sino may nakapag-write sa amin. At least, we increase the level of competition, we bring the fan base, or whatever fan base we have in the PBA. We're more than happy to go home and play in front of our family members who rarely get to see us play in 9 months, 10 months, 'di ba? So, parang paano, like sabi ko nga, in my own perfect world, paano kung nangyari 'yon, 'di ba? Na sipin mo si Dwight kung maglaro talaga siya sa Ginebra, 'di ba? Si May commercial pa si si Carl Dwight ngayon, di ba? makapaglaro sa Talk and Text. Uh, I I go back to NLEX, 'di ba? Somebody 30 plays for San Miguel or something. Yung mga ganyang bagay. Parang hopefully kasi there's always room for compromising naman eh, 'di ba? Let's say, the biggest issue was having the salary. Let's say, put it into being straight na lang. The biggest issue why we left is, being able to get paid better, 'di ba? Yun naman ang isa sa mga malaking reason na kung bakit yeah. umaalis yung ibang players eh. And pag nandyan sa Pilipinas, us off season, gawa lang ng salary cap for the overseas guys. O ganito lang yung babayad sa inyo. O willing pa ba kayo? O di sige, walang problema. There's more than, the money is actually bonus na yun sa amin. Off season, we still get paid, di ba? Yeah. Pero we're in front of our families. We're together with our loved ones, moms, dads, friends. Di ba? We enjoy playing with our former teammates. Ganyan naman yung nangyayari sa di ba? WNBA. After WNBA, everybody goes overseas. Europe. Di ba? Nag-Europe Yung sila mga, iba. yung NBL, it's a short league, it's a short season sa Australia, yung NBL. Yeah. After that, everybody goes somewhere else again. 'Di ba? Na pwede maglaro ulit, 'di ba? So, somebody said na ginagawa lang namin siyang panalay before, I forget who. But ganyan lang yan, para ka lang din kumukuha ng racket kung san-san 'di ba? Kung ano-anong Oo. racket lang din kukunin mo. And there's nothing wrong with that. 'Di ba? There's nothing wrong with Oo. that. And
and as much as we want to earn money, we want to be home as well too. And why not, have to do that by also playing sport that we all love? Meron akong quick question. Do you think it would work? Kasi naalala ko sa NBA eh. Sa NBA, parang, di ba you still draft players? Naisip ko lang to nung mga what ifs eh. You draft players pero hindi naglalaro sa team mo dahil they play overseas eh. Would it work kaya sa Philippines? Wala lang, parang throwing it Ganon. out there. Di ba? Oh, that's exactly what what I was saying earlier. The UAAP stars who are international caliber, meaning the KQs, the Philips, whoever who wants to try it overseas. Pwede ka magpa-draft sa PBA, pero pwede kang maging open sa kontrata mo na okay, sige, we will allow you. We don't have to pay you, but your rights will be with us. So whether if you decide to go somewhere else and then when things go south, you decide to come back, and we still have you. We have you na. Lamang din yon, di ba? Parang I don't think it's a win-win situation for both parties. The league, Yeah. the PBA, and the player itself. Kasi Yeah. hindi mo naman din talaga malalaman yung international feeling hanggat hindi mo subukan. Kapag puro sa kwento lang namin, like as much as we would want to make you feel how it is internationally, it's difficult until you're in our shoes. Gets. So, yun lang yun hanggat hindi mo talaga susubukan. Sige. May iba tayo. But to your question, I think it would work. Go. Okay. I think Sige. it would work. Sige. Question. Let's veer away ng konti sa Billy. Let's focus on you a little bit. Was there a time or ano yung lowest point ng basketball career mo? Was there a time ba na parang nakakapagod mag-basketball? Kasi minsan there's like mental fatigue, physical, whatever. Or was it I was thinking baka ito yung FIBA when you got suspended. Kasi nalala ko nag-shooting tayo nun for a while sa FCL. Di ba? Hindi ko alam kung was that the lowest point of your basketball career ba? Actually, siguro, I would say. Mhm. That and I would say yeah. That's a very tough chapter in my career. Just because parang you were criticized on something that Yeah. I didn't really do on purpose. Yeah. And it's stuck with me forever. But nevertheless, it's how you react and how you respond naman. Yan naman yan eh. So, very thankful ako na I'm surrounded with great people around me, like you guys who were always talking to me during that time na eventually makakabangon ka din when you come back. It's just a matter of time. So, yun siguro. I think that was the toughest one for me in terms of my basketball career. And you did. Kasi after no, nag-national team ka pa ulit. You went to Japan. Actually, nakalimutan na yun ng tao. Na iniisip ko lang, ano ba yung pwedeng tanong kay Keith na, naalala ko, parang after ng, was that 2019? 2018? 18. Yeah, 2018. Parang after 6 a.m. training, di ba? Parang diretso sa FCL ng mga 10, Tama. 9, 10, di ba? Ganon. Naalala ko yun eh. Tama. Syempre, ikaw matagal mag-shooting ako, pagod ka agad that time. So, pero naalala ko, I think ayun yung, I think guys, ito yung character ni Keith eh. When he was down, Tama. he worked really harder. Parang no one, parang syempre doon, ang hirap mag-post kasi bawat post mo, bawat galaw mo, parang binabash ka ng tao eh. Di ba? Walang no secrets eh. So I think you rose from that experience. Tapos you really worked harder. Ang hirap na yung wala kang laro ah. We were talking about earlier na yung pag wala kang laro for 1 week, ang hirap na. Paano pa yung, was that 2 years? A year and a half? Ang hirap din kasi a year and a half.
Actually, ang mahirap kasi dun was the motivation eh. Kasi parang, it's always easy to say na, hindi, I'll be better from this. I'll work hard, I'll work hard. Gym, every day, every day, every day. Parang hindi ko namamalayan lumilipas yung oras. Tapos pag maiisip ko, shit, 1 taon pa bago ulit ako maglaro. Parang, alam mo yun, parang Mm. baliwala yung 6 months na yun parang 1 year pa. Ang tagal Oo. pa. So parang kung iisipin mo, human nature, may tendency ka talaga to relax. O sige, relax muna akong 2 months. May 10 buwan naman ako para makabawi eh. Di ba? So, I am gonna lie if that didn't happen. If I told you that that didn't happen. Of course, may mga times din ako na parang sobrang down ko na parang ayaw ko humawak ng bola, yung mga ganyan. Kasi parang nakikita mo yung sarili mo and at the same time, pag tumitingin ka sa salamin, parang, uy, shit, nawawala ka na sa kondisyon. Parang mukha ka ng alumni. Yung mga ganung bagay. So, parang yun ang pinakamahirap kalabanin. Yung parang Oo. nawawalan ka ng motivation to Mm. really work harder and actually continue your purpose, di ba? Kung bakit ka ba nandito. Okay, so meron akong kwento, Keith. Kasi nung one time mag-attend ako nung Milo Best relaunch or rebrand nila. Magsisimula sila. Tapos naalala ko yung support system kinukwento mo eh. Maiba ako dun sa topic natin. Si Tita Mozzie, tawa ko ng tawa kasi alam mo yung mga bashers, parang minsan bulok na yung mga pagbabash nila eh. Tapos si Tita Ah, Mozzie, parang sabi ni Tita Mozzie, guys, sa mga bashers ni Keith na sinasabi dribble lang siya ng dribble, kasalanan ko. Kasi nung Milo Best, doon ko lang siya paulit-ulit sa level na dribbling. Parang level 1, puro dribbling raw. ah, Parang, oo, dribbling ka lang. Balik ulit yes. sa dribbling. Balik ka. So, tawa ako ng tawa. Pero, in hindsight, grabe yung support system mo na isipin mo na Ah, si Tita Mozzie, di ba? Inaangkin niya pa yung ganong klaseng kung bakit ka binabash ng tao. Patawa pero alam mo as a mom, ano eh, and I see it from your family na na grabe support system. Si Turdy, Danny, your dad, tapos Tita mm. Mozzie. Parating always there through thick and thin Oo, eh. tsaka Di hindi lang ba? naman sa akin. I mean, kung sino man yung merong kailangan ng support, nandun naman kami, alam naman ng lahat yan para sa isa't isa. And especially growing up in our family na hindi naman normal, especially with the attention, parang kailangan talaga namin supportahan yung isa't isa. So, I think that's the least we could do as adults kasi parang syempre pababayaan nyo na isa't isa, lahat kami professionals na 'di ba? So the least we could do is show up, be there whether or not they need us or for moral support, for physical support in watching the games. Yun lang talaga mabibigay namin sa isa't isa. And it shows eh, kahit si Danny now, nanood pa rin to and text to support your dad. Oh, Your mom goes there to watch your B-League games. yeah, Parang she yeah. was there ata a week ago or 2 weeks ago, di ba? Yeah, Parang nandito ganon. siya, kauwi niya lang Yeah. actually. So, nakakatuwa. I think yung family nyo is when I see it talaga. And I've been to your house a Oh, couple a of lot of times. time. Yeah, yeah, So yeah, yeah. talagang pag may party or talagang may kita mo na yung family nyo, whatever happens, will be there to support when you need each other talaga. Yes, yes. Um, yung next kong tanong, konting UAP lang. Ano for you yung, kasi when you started nung UAP, 13 years old ba yun? High High school. school, yes, 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 yes. Coach Jamaic Pag-alis ba mo, yun? Oo, Coach 70, Jamaic. oh, pag-alis mo, Coach Jamaic. pag-graduate mo. Yung last episode was about Coach Jamaic. I think nakita mo. One thing lang na Ah, nangyari sa or ginawa ni Coach Jamaic or one thing na hindi mo makakalimutan na sinabi, ginawa ni Coach Jamaic. So, you can keep it short, pero kasi ako tawan-tawa kay Coach Jamaic pag iniisip ko lahat ng pinapagawa sa akin eh. So, baka oo, meron kang one memory, parang, two bridge lang yung last episode. lahat tayo may kwentong Coach Jamaic eh. Ako Oo. siguro yung pinaka-kwentong Coach Jamaic ko is, ano ba to? Kaya ako, kilala niyo ako, parang extra yung relationship ko with Coach Jamaic up until now. Siguro yung yung senyorito moments.
Diba lahat tayo may ganyan eh. Kanya-kanyang season yan, may senyorito moments, yung Mm. paupin ka sa gitna habang nag-e-ensayo yung buong team. Nang Oo. may Jarry at saka may soft drinks, di ba? Lahat Yung tayo may, dyaryo. di ba? Lahat tayo may ganun eh. So ako na ganun ako. Isang buong summer ang tawag sa number mo. Di Oo. ba? Lagi may mga the Eh, di ba, OGs, mga minsan classic. umaakit din sa utak mo eh, di ba? Na Lalo parang, na pagbata ka, bro. oo, Pagbata ka, parang ano bang, tapos yung alam mong wala ka namang ginawang mali. oo. Alam mo yun? Gusto Yun ko yung lang pag-initan. oo, alam mo yun, yung, bakit ako biglang naging number? Parang ano nangyari? Di ba? Parang, bakit bigla ako naging Umaakyat eh. 15? Oo. Pero sinasabi ko nga, Oo. ako nagpapasalamat kay Coach Jamag dahil na-test niya ako mentally. So, minsan yung pressure nakakatulong na napagdaanan, parang wala to sa napagdaanan ko before eh. Oo, Yung, wala. Eh, ako pa, parang lagi, naiisip ko na lang, syempre, dumaan din ako kay Coach Yeng. Di ba? Coach Chen Tapos, ka pala. Oo. kahit pa paano, may onting similarities. So, kumbaga, ma-ready ako. Mm, Parang lagi tama. ako may comparison na parang, ganito nga kay Coach Jamaic, at least kahit papaano dito sa pro, meron ka ng rason kasi binabayaran ka na eh. Talagang mamumura at Mm, mamumura ka talaga eh. oo. So, yun. Um, Yun nga. Good, sige. Anong best lesson na nakuha mo from number one, advice or lesson from number one? Sige, isa na lang natin. From your parents siguro. Mom or dad na talagang best advice nila, Parents. whether it's for life or basketball. I'm sure yung parents mo been athletes rin. Baka meron silang Mhm. one or two advices na parating talagang inaano mo, kinikeep mo para pag something happens, laking tulong. Siguro, like, ngayon, syempre, especially ngayon, as I get older, buti na lang nakinig ako sa nila. Simula nung dati pa is mag-ipon ka. So, yun talaga isa sa pinaka-advice na hanggang ngayon, basketball, life, na sinusunod ko. Sinusunod ko talaga. And pagdating sa career siguro, career is like yung cliche na hindi pang habang buhay yan. You gotta make sure you uh make the most out of your time in the beginning, your prime time years kung tawagin, and your years na you're in the twilight, you're on your way down. So yun, kailangan ma-capitalize mo yung ganong opportunities kasi it doesn't come very often, and at the same time, you'll never know how long it's gonna last. So, isa yun sa mga pinakamalalaking advantage ko growing up, no? Isa sa mga underrated factors kung siguro bakit nandito ako ngayon, kung nasaan man ako, is having athletes as parents who've been there, done that, in more ways than one. 'Di ba? No, yung from the basketball standpoint, from the taking care of yourself standpoint, of the court standpoint, nandyan sila lahat na nailatag. Kumbaga, lalakaran ko na lang. 'Di ba? Mm, Lalakaran ko na mm, lang yung bricks na nilatag nila in front of me. 'Di ba? mm. Naalala ko, merong one event, parang nagpakain si Tita Mozi, in-invite niya ako. Meron pa nga once nag-samgyup tayo pero for 30 ata. Pero ito, Fridays, may Ah, shoot ka ata eh. May shoot ka ata. Tapos sa Fridays, order kami. Order lang kayo. Parating na si Keith, parating na si Keith. Either birthday or nagpakain lang, may event ka na ano. mm. Tapos umorder si Tita Mozi. I'm not sure Fridays or basta in Eastwood eh. Parang umorder Fridays, sa'yo sa ng, kanto. Oh. oo. Parang umorder siya ng parang ano lang, pika-pika lang. Tapos healthy in order Ah, sa'yo. Dapat na hindi ko yung Tita Mozi. Sabi ko, Tita si Keith, baka orderin na natin. Tapos in order, ito lang. Sabi ko, Sabi ko, hindi kasi parang winawatch ata yung diet mo ni Tita ah, Mozi eh. Malakas kasi yan minsan kumain ka medyo binabante. Ay, alam ko mahilig ka oo. mag-Jollibee dati. Naalala ko, basta Oo. fast food. Favorite. Mahilig ko fast Classic. food dati. Di ba? So, Palagi, palagi. oo. So anyway, yun, tawan-tawa ako dahil sabi, dapat pala nakinig rin ako kay Tita Mozi. Kasi kain ako ng kain. Ako yung kain ng kain. So,
Naalala ko lang yan na ganun nga yung ano, Ay, nako. yung setup. Pero, Sumobra ka sa ano moving eh. on, next, go. Sumobra ka sa ano box eh. Sumobra ka sa Manangs eh. Liempo, manang liempo. Sumobra ka sa Manangs. Oo nga, liempo. Liempo lang katapat. Sumobra ka sa Lembo eh. Oo. Tapos ano, grabe sa usawan. Oo. Para Oo. tatlong kanin. Tatlo pala Para yung tatlong kanin eh. kanin. Dahil sa sabaw. Oo. Solve na. Minsan extra liempo Oo, pa pag solve na eh. nasobrahan yung kanin. Solve na talaga. Meron lang akong a few more questions. Siguro ano, number one, gusto ko i-ask yung favorite shoes mo before you were Jordan Brand and now that you're in Aha. Jordan Brand and how were you able to land or how did they talk to you sa Jordan Brand? Parang ka kinuha, parang ganun. Favorite shoe ko before, I was a very big Kobe fan. Kahit nung college ako, 'di ba, nakikita niyo ako Mm. lagi lang ako naka Kobe's, lagi lang akong nawala ko 'yan. Lagi lang ako Mm. naka Kobe, and yung mga iba-ibang colorways, ganyan. And yung sa Jordan Brand, I've been with Nike for almost more than half of my life eh. Yeah. Parang 17 years ata, parang ganun. So I think they were reaching out towards the Asian market, and Philippines being one of the top Jordan purchasing countries in Asia. Parang kaya nagland ng Jordan Manila na store, and I guess being with Nike for a very long time, and saktong timing, I was up and coming, going to the pros, making my move from the Philippines to Japan, playing internationally. Parang nagkataon lang din na ako yung kinuha nila. And I'm very blessed and honored to be, the only one in the Philippines. Hopefully I get to open a lot of doors also to, the next generation of endorsers, or the next family members of Jordan Brand. Siyempre, yun naman din yung goal ko, makapagbukas ng doors sa mga ibang athletes natin na makilala ng Jordan Brand. Mhm. Yung bago mong shoes, parang konti lang nirelease nun eh, di ba? Kausap ko si Marky. Madalas ko kausap si Marky Aha. lately. Tapos size 13 lang ba yung nirelease? Parang nakita ko eh. Kasi Oo, actually parang Jordan 39 ba yun? Ay, natasuot ko na eh. oo, Parang Jordan 39. 39 eh. Oo, Oo. 39. Oo. So, Jordan 39 siya, and sa akin pa lang, size ko pa lang yung meron. So, I'm not really Okay. sure, marami nagtatanong eh kung kailan siya i-release for the general public. To be honest, I hope soon, but I don't really have an exact date. Of course, I would want all the Filipinos who's asking na kailan ba nila mabibili, kailan ba siya magiging available, to have it, to be able to share my story with all the hoopers out there. Parang yun yung dream ko, di ba? So hopefully, it pans out, it works out depending on how everything goes with the HQ with Jordan Brand. But for now, I think it's everything's for me first. And yeah, sana mapag-antay pa for it to be available, for the public. Sige. Antayin natin yan. Last two questions. Alam kong mayroon pa marami pang pag-usapan. Pero last two, yung second to the last, sino tingin mo aside from KQ, yung next na could play abroad? Like Japan. Japan na lang dyan, since you're in Japan. Sino tingin mo? UAP or PBA? Sino feel mo? PBA, Or UAP now? Like future? UAP now. Mm-mm. Ang dami kasing Sino ba? magagaling rin eh. Pero also the market is Mada, shrinking ah. I mean, 'di ba? Hindi oo, naman parati yan eh. madami din, but it's hard kasi, the hard part about getting
players in the UAP, it's not because of the talent eh. Hindi, it's not because na like sabi mo nga daming magagaling. But because, when you're young and you get uprooted from something that you're used to from the day you were born, na nandyan ka lang sa Pilipinas, naglalaro ka lang ng basketball, close ka sa family mo, nandyan yung girlfriend mo, tapos bigla kang huhugutin, ilalagay ka sa isang, it's a whole different story when you're young eh. Parang hindi mo alam, sobrang turbulent nun eh. 'Di ba? So that's the hard part of getting college players. But again, I might be wrong until you prove me otherwise. Kasi gets ko yun eh, ako kung bata ako, parang ang hirap nun yung, hindi, alis ako ng ibang bansa, iwan ko kayo lahat dyan, iwan ko lahat dyan, tas ako lang mag-isa dito, wala akong kasama, parang ang hirap nun, di ba? Parang ang hirap i-grasp nun for, what, a 22-year-old, 23-year-old, na, syempre, for you to be considered playing internationally, ibig sabihin magaling ka, star player ka dyan, and you'll actually be comfortable when you get drafted in the PBA, kung lottery pick ka, 'di ba? Parang andyan na lahat eh. Andyan na, wala kang masyadong risk na i-take, 'di ba? So after KQ, siguro, with Ben Phillips playing like that, he's a strong candidate. Grabe si Ben Phillips now. Oh, I mean, kasi I mean, Mike, si Mike Si pala, Mike. Mike Motor Phillips Mike. pala. Motor Mike. Lasal, yeah. Oo, Yeah. kaya yun nga, literal, his energy, his skill, improving day by day by day, can actually be a good player out here in Japan. Yung 3 or 4 guy who has a lot of athleticism, a lot of youth in him, does the dirty work without any, complaints. Siya siguro, I think he's a strong candidate to do so. I actually agree. Mhm. Grabe si Mike Phillips now. Para siyang Oo. import eh. Or foreign student na Totoo. hindi na nagagamit yung foreign student ng Lasal because he's that one na parang what foreign students I should be mean, doing eh. Diba? between him and KQ, that's already what, every game you're already getting 40 and 20 Yeah. minimum in a Minimum. college game in the UAAP, in a college game that's raised to 70, when you have 2 players who scores 40 points. What, you got 30 more points to fill in, you really win a lot Grabe. of games. Oo. Marami ka talagang Grabe. ipapanalong laro. Grabe. Di ba? With like mga 4 blocks, di ba? Per game. Di ba? Tapos Parang, what? steals. Oo. For 2 guys to average 40 points, 20 rebounds, at least 10 assists between the two of them, and 5 blocks between the two of them. Stats ng isang buong team yun eh, sa isang laro eh. Di ba Yung na isang game may isang UAP, di ba 37 lang 47, ata eh. 35, Oo. 38 Oo, ata, parang ganun. gano'n, di ba? So Oo. parang gano'n, di ba? Okay. Sige, last question ko. Pakiligin mo naman kami ng konti, Keith. Ano to? Pakiligin mo naman kami ng konti. Hindi, ako personally, tuwang-tuwa ako nung nakita ko yung kung sa mga hindi nakakaalam, engaged na pala si Keith. Engaged na ako, guys. Yeah. So, hindi. I think it happened, kasama ko si Marky. Tumawag ata siya sa'yo eh. We were in the UP game, Oh. Ateneo UP game eh. So, Ah. hindi naman sa akin sinabi ni Marky kasi I know, ano yun eh. Pero parang sabi ko, uy, itong picture ni Marky magkasama kami. Tapos parang tawa siya ng tawa. Parang, nasa game kami. Pero anyway, konting ano lang, did you plan it? Alam mo naman tayo, Soldier of Love. Kilala mo ako. Kilala Oo, mo ako. syempre. Pero, so, hindi ko naman tatanungin lahat. Pero, did you plan Oo. it matagal na on the day? Was it biglaan? Yun lang gusto ko malaman. Well, Oo. of course siguro, parang when it comes to proposing or an engagement, talagang pagpaplanuhan mo naman siya Mm. for at least for a time, 'di ba? Hindi naman Yeah. to yung biglaan lang na, sige gigising ka, okay, parang gusto ko na mag-propose, 'di ba? Parang hindi naman ganoon. Ako medyo plinano ko. I would say the proposal, yes, it took me like a month and a half worth of planning, Magaling, parang mga yeah. ganon, of asking
Diana's friends, closest friends on parang ano ba yung ring size, ano ba yung tingin niyang gusto niyang cut ng singsing, tapos ipapagawa ko pa yung singsing, yung mga ganyan. Pero siguro, parang nung nagkakilala kami, parang it was such a good timing lang na parang after everything that I've gone through when it comes to my life, hindi na lang sa relationships, parang I met somebody na, yeah, I think I could be at peace with, na wala na akong hinahanap, kontento ako. Kinikilig na ako. Kinikilig na ako. Masarap tulog ko tonight. Kaya kasi si Bakon, guys, actually, kahit nung college kami palagi magkausap ni Bakon yan. As in, sobrang close namin. Bukod sa senior ko si Bakon, kami talaga yung sobrang close talaga na nagkukwentuhan, hindi lang sa basketball. Kasi si Bakon parang coach din yan eh. Coach din yan nung time niya na naglalaro siya sa Ateneo nung senior ko siya eh. So we always talk. Lagi siya yung nagsasabi sa akin na kahit hindi naman na, Keith, ikaw yung kailangan ka namin sa mga games na to. Ikaw yung magbubuhat dito sa games na to. Be aggressive, yung mga ganyan. So, we developed a relationship. Kaya ganito kami mag-usap eh. Lalo na tapos at the same time, parehas pa kaming hopeless romantic, di ba? So, hindi, ayun nga, parang sumakto lang din yung timing, my age of finally, cutting all the bullshit and actually focusing into something that I really want, having a family of my own, focusing on my career, not being stressed about, a relationship, yung mga ganung bagay. Lahat tayo, dumaan tayo sa mga mali, dumaan tayo sa mga kalokohan, imposibleng, so sa mga hindi dumaan dyan, good for you, perfect ka. So, it was just great timing more than anything else. That's why siguro yung proposal na lang yung plinano ko, but may nabasa nga ako at least, 'di ba? Syempre marami pa rin namang ang bilis naman, ang daming opinion ng mga iba. Pero I would say there was this one comment that really struck me the most was, I think I saw parang nakalagay doon, men don't marry if they're just in love. Parang men marry when they're ready. So, parang umabot lang ako sa point na gano'n na, we'll meet somebody who will actually make us feel at peace, who will make us know that this is the right time. And yun yung na-feel ko. Yun yung nalaga with Diana, yun yung na-feel ko na with my family support also and hers, na, I mean, kahit ang dami nating kilala dyan na ang tagal-tagal mag-boyfriend, girlfriend, hindi man umabot sa proposal or sa engagement. And marami din namang mga pruweba dyan na kahit medyo mabilis kayong in-engage, 10, 15 years happily married, di ba? So, Yeah. nasa sa inyo pa rin talaga yan kung paano papaganahin. Wala naman tamang oras dyan. Kayo lang makakapagsabi niyan. So, ang dinadasal ko na lang talaga is bukod sa, maging healthy kami, both of us, is magkaroon na ng love life si Bakon talaga na Wow! talagang, Wow, thank you! wow! Bro! Napapalakpak! Kas- kasama, Nabalik kasama pala. ka sa prayers ko, Bak. Nabalik pala sa akin. Anyway, Hindi. i-end na Ganun natin talaga. Hindi, dito. si I-end Bakon na natin talaga, dito. supporter ko yan. Supporter ko yan si Bakon since day one. Supporter ko yan si Bakon since day one, whether basketball or sa lahat ng bagay. Hindi man kami nakakapag-usap araw-araw ni Bakon, pero alam niyan, mahal na mahal ko yan si Bakon. Alam mo yan, Keith, di ba? Every time through ups and downs, may message ko si Keith. Not every day, pero I Yes, sir. Yes, sir. make sure na kahit pa paano i-stay in touch. Oo. Laking bagay, laking bagay. Anyway, i-end ko na to dito. Masarap na tulog ko tonight Yes, eh. sir. Ayoko na pahabain. And baka mapuyat si Keith. May mga back-to-back game pa to. And thank you again, Keith.
Sige, Thank you sige. again, Keith, and see you again in Thanks, this Box. podcast. Next So peace episode out, ulit. guys. Next episode. Yes, thank you. Thank you. Thank you.